Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 16, 2025, Miyerkules Santo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 50 verses 4 to 9. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naging magsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Miyerkules Santo. At ngayon po, sa tradisyon, ang araw na ito ay tinatawag din na Spy Wednesday. Kung kahapon, Martes Santo, ay narinig natin na paghahayag ni Jesus sa kung sino ang magkakanulo sa kanya at kung sino ang magtatatwa, no? Magkaibang kumbaga bigat ng kasalanan, no? Yung magkakanulo at yung magtatatwa sa kanya. Yun ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ngayong araw na ito, ang marinig naman ninyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kaya nga po, no, sa pahayag ni Propeta Isaías, ito po yung naging o magiging, kasi ito ay propesiya pa lang, no? Napakahaba pang panahon bago po natupad ang propesiyang ito sa katauhan ni Jesus. No? Pero pinapahayag nga dito na itong alagad na ito ay araw-araw ay humihingi ng gabay sa Panginoon. At araw-araw din siya ay nagdarasal at humihingi. No? Sabi nga, binibigyan siya ng pangunawa na napakahalaga na tinataglay ng isang tao kapag mayroong mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang buhay. No? Yung mga, sabi nga po sa isang series, no, sa Netflix, yung mga tangerines sa buhay ay kailangan mong masarapin at mahaharap mo yan kung ikaw ay magiging mas mahinahon. Yung maging malawak ang iyong kaisipan, ang iyong pangunawa. Dahil napakarami pang tangerines sa buhay natin ang darating na mararanasan natin. Hindi madali iyon. Pero sabi nga po, no, kahit na lurhan, sampalin, masasakit na paratang na hindi totoo, pero siya ay nagtitiwala pa rin sa Diyos. Sabi nga na ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Bahala, no? Sabi, kung merong habla sa kanya, magkita sila sa hukuman, ang Diyos ang magtatanggol para sa kanya. Kaya ganun din sa atin nawa, no? Alam ko mahirap at masakit ang traidorin, yung hudasin, kumbaga, no? Napakaraming hudas sa panahon natin magpasa hanggang ngayon. Pero kailangan natin masuri kung tayo ba ay isa sa mga nagiging hudas na dahil sa pera ay mayroong napapahamak, dahil sa pera ay nasisira at sinisira mo ang tiwala, sinisira mo din ang inyong pagkakaibigan, ang inyong naging samahan dahil lamang sa pera. Kasi si Judas pumunta sa mga saserdote. Hindi natin alam kung anong pinanggalingan ni Judas para siya ay magtanim, no? Magkaroon ng ganitong hangarin
na ibenta ang kanyang kaibigan ang tumanggap sa kanya sa halagang 30 pirasong pilak, no, ay kanyang ipinagkanulo ang si Jesus na tumanggap sa kanya at nagmahal din sa kanya. Pero ganun pa man, ang lahat ay ayon din sa plano ng Diyos. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kung kaya't si Jesus ay nanatiling malawak ang kanyang pangunawa sa kabila ng kahinaan ng kanyang mga kaibigan. Muli po, isang maligayang araw sa inyo ng Miyerkules Santo.